Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel, Teresita Stoddard. At welcome nyo rin ako sa mga bahay nyo. Salamat po. Patuloyin nyo ako. Hindi po ako malakas kumain. Kaya malapit na po ang Saturday morning dyan, Friday night dito. At kakakausap ko lang kay Edison. Darating daw po siya Friday. Kaya kami pong dalawa ang makikita nyo sa Friday, hindi si Ron. Kaya meron po tayong 3 baraha, tsaka 2 tanong, kundi naman pipili lang ako sa isa sa Reels. Sinasabi ko na sa Reels po, hindi sa TikTok. Pero yung video kong yun galing sa TikTok at ina-upload ko rin po sa Reels para lahat po makapanood. Nagpapasalamat din po ako dun sa nanood ng aking TikTok, yung aking mga gospel songs. Mahigit 20k na views. Thank you po. Thank you kay God. Yung mga nangyari po, parang inuulit ko lang po na aksidente ako. At awa ng Diyos, ayos po ako, pati yung kotse. Kanina, nung nandun ako sa trabaho ko, nandun kami sa driveway, sabi ko, itong gap na ito sa gilid na ito, nai-stress ako, yung nakikita. Tapos, tinulak ko, nag-click siya, sumara po yung gap na ganyan, kasi konting-konti na lang, yung puno na po, mababangga ko. Pero dahil nga, tinawag ko si God, my God, my God, my God, help! Bigla pong parang may tumulak sa kamay ko, yung sa emergency brake. At kung dumiretso po ako, doon ako sa puno talaga, nahit ko po talaga yung puno. In-upload ko po siya sa Reels, hindi sa TikTok. Anong pakialam naman sa TikTok sa akin? Iba po yung mga friends ko dun sa aking TikTok words. Yung po sa Reels ko, nandyan yung mga subscribers ko, yung mga friends ko, nanonood sila. Kaya, doon ko po in-upload yun, yung kotse. Hindi ko pa pala nababalita kay Ron kasi sabi niya sa akin, you said you didn't damage the car. No, I didn't. Tapos nakita din niya yung konti-konti lang dun sa gilid, dun bang sa kung saan yung bumper sa likod at saka yung gilid nag-meet sila, nagkahiwalay, pinindot ko nag-click, then nag-meet sila uli. Ang saya-saya, ano po. Kahit na naman problema ang dumating sa buhay natin, ibigay po natin yan kay God. At saka i-delete natin yung mga problema yan. Walang kwenta yan. Si Edison po ngayon may pinagdadaanan para ako'y nadadamay na rin, pero binabaliwala ko lang po yun. Wala sa akin yun. Ang problema sa akin, hindi nagtatagal. Dinidelete ko agad. Bahala si God. Siya naman talagang may hawak ng buhay natin at ng lahat-lahat. Kaya sabi nga, nung nag-birthday nga po ako nung 22, nandito lang sa bahay. Wala naman akong magawa. Naglinis ako ng CR namin. 3, isa sa baba, isang powder room, tsaka isa sa taas. Sabi ko ron, look at me, it's my birthday but I'm scrubbing all the toilet. Sabi sa akin, who told you to do that? Stop doing it. Kasi hindi po ako makatiis pagka konti lang araw-araw po bago pumasok, nililibot ko lahat itong bahay namin. Kung meron kailangan gawin, ginagawa ko. Ganun po ako. Yun nga po, nandito si Edison. Friday night, Saturday morning dyan. May baraha pong 3. Tsaka ako magtatanong ng 2. No, gusto niyo, love story na naman. Masaya to.
Yan si Ron. Yung pupuntahan ako niya noon, naka-uniforme siya, matikas siya. Ako naman, pagka sasabihin ni Joba, hoy, ayan na si Tulogas, parating na. Nagmamadali na ako, inaayos ko yung sarili ko. Ganun talaga yun, di po ba? At saka ako talagang palayos ako. Kahit na nung may bakery kami, nagagawa ako ng palaman, nakakatulog ako doon sa couch. Pagka yung mag-uumpisa na magluto yung mga panadero namin, tatayo na din ako. Ako po sa gabi naliligo para malaman yung si Lola Tess. Sa gabi ako naliligo kahit na nung may bakery ako. Sa gabi ako naliligo. Pagdating ng umaga, magbibihis ako. Ganun po. Kahit ngayon, sa gabi pa rin po ako naliligo. Masaya po ako kasi ang dami kong pinagdaanan na talaga ako tinulungan ni God. Yun lang pong aksidenteng yun. Alam niyo po bang lahat dun sa magkakapitbahay na yon, pasensya na kayo kung humaba itong ano ko. Kasi sabi nga nila, pag malapit ang birthday mo, malapit sa disgrasya. Ayun nga po nangyari sa akin. Malapit lang. Hindi, ganyan lang. Yung goma, nagasgas. Tapos yung body nga, umangat. Nag-gap siya ng ganyan. Araw-araw, inuusig ako ng konsensya ko. Kanina, sabi ko, ikaw ini-stress mo ko. Pinindot ko, nag-click. Sumara. Yung nag-gap, nagkita na sila. Kaya, masaya po ako. Ako naman, puro gospel song po ang nilipsing ko nung birthday ko. Nagpapasalamat po kay God. Officially na po, 77 na ako. Tingnan nyo yan. Oh. Pero, alam nyo po ba, walang pinag-iba. Ganon din. Kahit na nung 30 ako, 40, 50, 60, 70, wala pong pinag-iba ang pakiramdam ko. Malakas po ako. Pagka, dahil nga sanay ako sa bakery namin, wala nang gumigising sa akin kahit ngayon. Tatanungin ako ni Ron, do you need the alarm clock? No, I don't need that. It's my body. Yung katawan ko na po talaga ang gumigising sa akin, kagaya kanina umaga. Pag dilat ng mata ko, pag 5:30 na, sabi ko, ay naku, tatayo na ako kasi mag-aayos ako, magbibihis, magti-tiktok, tapos sa reels. Meron din po akong mga joke. Kaya panoorin niyo po, masaya. Pasukin niyo rin yung mundo ko ng TikTok. Iba mga friends ko doon. Pero yung ibang mga subscribers ko, sinusundan nila ako doon. Nakikita ko sila. Akala nyo, kilala ko kayo. Pinasasaya ko lang po ang sarili ko, pero talaga po kami nila Edison, may pinagdadaanan kami. May awaan Diyos sa atin. Lahat naman po tayo may problema. Kaya lang, sabi nga, pumunta ka daw sa throne. Instead of going to the phone, go to the throne. Kausapin mo ang lumikha sa atin, siya nakakaalam. Huwag kang magsumbong kung kani-kanino o masaya ang mga marites pagka ganon. Pero ako po, nung una akong dito, ang tinawag ko po sa sarili ko, Tessmiss. Pero hindi po chismis kasi binaligtad ko lang yung Tess at saka yung Miss. Miss Tess, Tessmiss. Baka hindi nyo alam yan isang araw tatanungin ko kayo niyan. Kaya sila Shirley, kung tawagin nila ako Lola Tessmiss. Ngayon, Lola Tess na lang. Short. Kaya pinaliliwanag ko noon, sabi ko, ito ang balitang pwede niyong i-Tessmiss dahil galing sa akin. At kayo ay mananalo. Hindi
yung magchichismis tayo na hindi naman, wala po tayong mapapala sa ganyan. Kaya mahaba na itong aking video. Di-recap lang po yung nangyari sa akin. Masaya po ako, tinutulungan ako ni God. Hindi niya pinababayaan. 3 beses na, my God, my God, my God, help! Parang pinadala lahat sa akin yung mga angels niya. Ang bilis po ng pag-atras talaga ng kotse kasi ice. Ang bilis. Parang sa isang kisap mata nandun na ako sa tabi ng puno. Oh my God. Tapos, yung UPS truck, buti, late na nung dumating. Tapos bumaba siya, are you okay? Sabi ko, I think I'm okay. You're lucky you didn't damage your car. Sabi ko, thank you God. Yun po ang bisa ng pagtawag natin sa ating Panginoon sa oras ng ating pangangailangan. Tawagin po natin siya. Talagang kung kailangan natin ng tulong, alam niya kailangan natin ng tulong. Papadala niya yung mga angels niya para tulungan tayo. Anak po niya tayo eh. Ako kahit isama sa napakaraming tao, bata yung mga anak ko, pagka sila sumigaw na, Mi! Alam ko anak ko yon sa boses. Ganyan po ang God natin. Pagka sumigaw tayo, my God, my God, my God, help! Tutulungan po niya talaga tayo kasi maririnig niya, kilala niya po lahat ang mga boses natin. Alam niyo po ba yung mga konti lang naman nakatira doon sa mga employer ko? Lahat sila naglalabasan. You're so lucky you didn't hit the tree. Pero yung island ganyan, sumampa doon yung kotse. Pero pagdating doon sa tree, talagang katabi ng tree. Ganyan lang po ang pagitan. Parang 1 inch lang. Tumigil po yung kotse para talagang may nag-stop ng kotse. Yung pong mga karanasan kong yan, talagang pinamamalita ko. Kasi testimony po natin na meron tayong God na tutulong sa atin. Sa Kanya po tayo lumapit. Go to the throne, don't go to the phone. Pagka may, alimbawa, meron kayong nasabing hindi maganda sa kapwa nyo, mag-sorry kayo dun sa taong yon, tapos humingi rin kayo ng tawad kay God. Pero ako, wala naman ako alam na kasala ako sa mga tao. Kasi yung pananalita ko po, iniingatan ko. Pero nagsosorry po ako kahit sa mga anak ko. Okay naman po kami. Kaya lang ngayon, si Edison talaga may pinagdadaanan. Siyempre, ina ako, masakit sa akin yun. Lahat ng mga anak ko, pinalaki ko yan. Pinalaki ko sila na hindi para pihin ng kung sinong tao dyan. Talagang habang buhay ako, ipaglalaban ko sila. Kaya, ganun din po ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, mga anak niya tayo, pag kailangan natin ng tulong, tumawag tayo sa Kanya at pakikinggan niya tayo. Patadala niya ang tulong. Yung nangyari sa akin yun, di po biro yun. Biruin mo pag nagtuloy-tuloy na umatras yung kotse. Yung malalaking bahay doon, kung doon sasalpok ang kotse, baka po pati ako. Pero hindi pa po oras kasi sabi ni God, kailangan pa kita dito, may gagawin ka pa. Marami pa sana ako istorya sa inyo eh, pero ayos na yun. Doon sa school naman, dahil araw-araw, sinusundo ko doon namin si Sophie. Yung buong, yung sa klase ni Sophie, Love, Sophie, and Fizzy Friends, ginawa po nila ako ng card. Natutuwa naman ako, isasave ko yan. Pinaghirapan nila yan eh. Ako mababaw lang po ang kaligayahan ko. Ginalawa pa nga nila ako ng crown. Kaso ito Sophie pinaglaruan. Sabi ko, I would like to save that, but it's okay. You can play it. Yun nga po. Masaya ako dahil nandito ako sa harapan nyo, buhay ako. At si God meron pang pagagawa sa akin. Kaya niligtas niya ako.
Kung hindi ako dun sa puno tumama, yung paglihis na yon, tuloy-tuloy sana dun sa bahay na malaki, yung sasakyan. Sa bilis po, napakabilis. Kasi, nung paakyat ako, tinapakan ko yung gas. Pero ayaw umakyat. Tapos, tinapakan ko na po yung preno. Umatras ako eh. Nung ilagay ko na sa reverse, talagang zoom! Ang bilis po talaga. My God, my God, my God, help! Ayun, parang may humawak sa kamay ko para i-ano yung emergency brake. Paulit-ulit si Lola Tess. Masaya lang po ako dahil nandito pa rin ako. Nakakausap ko kayo. Nakapag-birthday pa ako sa church. Masaya ako. Talaga po. Ako naman, simple lang kaligayahan ko. Yung kaibigan kong si Senny, binigyan akong 2 cake. Desinyer ko dun sa ibang nag-birthday at iniwan ko na doon sa church. Hindi namin kailangan ni Ron sugar dito sa bahay. Sabi nga niya, you're sweet enough. We don't need any more sweet in the house. Minsan niloloko ko yan eh. Sabi ko, Ron, watch my TikTok, you will fall in love again. sabi, why should I? I already married you. Tinakasalan na daw niya ako, bakit pa siya fall in love ulit? Ako po, sa totoo lang, yung mga kinakanta, nililipsing kong mga music, selections ko po yun. Puntahan niyo po ako sa TikTok world ko. Mapapa-in-love kayo, matatawa kayo sa aking mga joke. At yung mga asawa niyo, Valentine's, magiging sweet kayo. Oo, ganun. Ako po, kahit 77 na, sweet pa rin po ako. Kahit sa mga friends ko. Yung gospel music ko po, pag pinanood, pasensya na po. Kasi yung gown ko, napalalim ng konti. Yung skin dito sa ano ko, lumitaw. Hindi ko po napansin. Pero, nung sabi ko, i-delete ko nga. Nung i-delete ko, ang daming views. May tig 20k na views. Hindi ko na dinelete. Sayang naman. Kaya lang, hindi pa rin po ako magkakapera sa TikTok. Kailangan meron akong 10,000 followers. At saka, every month, meron akong views na dapat marami po eh. Kaya ako hindi ko na inintindi kaya kumita ka hindi. Pero nagsa-challenge lang po ako. Kaya, nandito eh. Sasot na salamin. Kahit na ako, kailangan, meron akong, 10,000 na followers. O nga, 10,000. At saka, meron akong views na 100,000 in 30 days. Oh my G, ilang kanta yun? Ilang kanta gagawin ko para makakuha ng gano'n? Di bale, basta ako po nag-enjoy, wala pong problema. Yung asawa ko, pag nakita niyo nandito ako sa kitchen, nagti-TikTok, pinababayaan po niya ako. Mabait po siya. Sabi nga niya, whatever makes me happy. Kahit na bagoong, titiisin niya ang amoy, basta gusto ko. Okay po. I love you all. Happy day, happy night, happy life. Happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. Buong mundo po, magmahalan tayo. I love you all.